Galing lang ako sa tutor ngayon kaya hindi pa ako nagsuklay. Nagtakbo-takbo ako kasi duty ko ng 5. Yung puti dito na kasama ko, yung Spanish. Kailangan yun mag-out ng 5. Pero may usapan naman kami na intayin niya ako. Hindi mo na siya pwede umuwi. Kasi yung alaga namin matanda, hindi na nakakatayo mag-isa. Hindi na nakakapunta ng CR mag-isa. Kailangan mo na siya alalayan dahil may problema siya sa hip bone. Hindi naman na siguro yan magkakaroon ng hip bone replacement kasi nga 93 naman na edad niya. Baka kailangan lang talaga niya i-wheelchair na or walker para makapamasyal. Dinala siya sa ospital. Kaya sa takbo-takbo ko, sabi ko pagdating ko dito, wala pa naman pala. Nasa ospital pa. Pero ngayon dumating na. Kailangan umalis ulit. Pumunta sa kapatid dahil yung kapatid niya ganun din. Hindi na rin makalakad mag-isa. Pero mas bata yun sa kanya. Siguro nasa 80 plus lang. 88, 89 ganyan. Mas naunang hindi nakakalakad. Well, anyway. Hindi na rin ako nakakapag-active sa aking YouTube. Sabi ko nga noon, akala ko makakapag-active na ako kasi nga yung oras ko nabawasan. Umaakit ako minsan 10, 10:30, 11 ang pinaka-late. Ngayon hindi, maaga, 9, 8:30 umaakit na kami. Kaya lang instead na mag-vlog ako or mag-live, hindi rin pala ako makapag-live or makapag-vlog kasi nag-aaral ako. Yung tutorial ko is every Tuesday and Thursday. So the night before, kailangan ko mag-aral, and the night after, kailangan ko rin mag-aral dahil iba-iba yung lesson ng bata. First year high school ito 13 years old, kailangan mong tutukan talaga. Yung elementary okay lang. Yung kapatid niya, elementary pa. Parang grade 2 yata. Pero itong sinaya, first year high school. Ang level na learning ng kanyang English ngayon ay nasa primary pa lang. Kasi nga dito sa Spain, hindi sila ganun katulad sa atin na masyado tayong advanced. Mas madali dito mag-tutor kaysa sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, ang mga bata may subject na agad sa elementary pa lang. Sa nursery pa lang may English na eh. Dito hindi Para ngayon lang, itong generation lang nila ang medyo kasama na sa kanilang curriculum. Dati hindi raw. Ngayon, kaya naman pinapatutor yung bata. Marunong naman yung mga bata. Ang gusto lang ng magulang is hindi malimutan yung kanilang natutunan sa school. Kailangan may follow up para hindi talaga makaligtaan ng bata o hindi, ang tawag nila dito, para hindi maidihar or hindi mapag-iwanan. Lalo na next year, lilipat siya ng school mas advanced yung papasukan niyang eskwelahan. Dahil international school yata, hindi ako sure. Pero yun nga, very challenging na nag-enjoy din ako kasi challenging dahil yung pag-travel ko from here to their house is talagang mararanasan ko yung lamig, yung hangin, yung ulan kasi winter ngayon dito. So may mga challenges sa panahon yon. Pangalawa, na-pressured ako nung una kasi na-stuck up na, kumbaga na-stagnant na yung napag-aralan ko kasi nga before nagtututor ako before pandemic, and then natigil ng pandemic, and then after pandemic nagkaroon ulit ako ng tutor, pero hindi rin nagtagal, natigil ulit dahil hindi na ako free, may iba na akong trabaho. And then ngayon na nagkaroon ako ng free time, may free time ako sa umaga ng 1.5 hour, meron din ako free sa hapon ng 1 hour, kaya ako nakapag-tutor. Challenging kasi hirap ako ngayon. Hirap ako sa pag-pronounce. Pares kami nahihirapan dahil mahirap mag-pronounce na may brackets ka o may braces ka kasi hindi mo masabi yung mga words.
ng maayos, lalo na yung mga may silent letters at yung mga tongue twister, kasi nasa tongue twister sila ngayon. Like yung selfish. O diba? Mahirap bilisan kung may braces ka. Selfish. Napakahirap. Mahirap bilisan. So, unlike yung walang braces, suwabe lang yung pag-pronounce. Nakakatuwa, at nakaka-proud kasi yung bata napakalaki ng respeto. Like kanina nagklase ako, sabi, yung phone niya panay-vibrate, as in mga 3 times, 4 times i-vibrate, nakatao. Ayaw niya talagang kunin. Sabi ko, get your phone, answer your call, please. Sabi niya, can I? May I? Sabi ko, of course, sure. So, pag ganun niya, mama niya tumatawag from the office. Sabi ko, it's your mom. Talk to her. Sabi niya, no. Mas gusto kong makinig sa English class. And then, sinabi ko, okay, then please tell your mom na you're having your English class and you can just talk to her later. So, tunawagan yung mama niya. Sabi niya, Mom, I am with Professor Ran. I will call you back later. So, narinig ko, ang laki ng respect ng batang yun, napakaganda ng upbringing. Talagang nabibitin siya sa 1 hour. Gusto niya mag-extend pero sabi ko, hindi na talaga ako mag-extend dahil kailangan ko, I need to go. Guys, if you think that you have extra ability, kasi maabilidad tayo, try to explore, try to share to these students na hindi nila alam yung iba pang salita. Yung salita na English. Kasi marami silang alam actually, yung French, yung Dutch, nag-aaral sila ng mga ganon. Pero mas interested sila talaga sa English kasi international language. And nakaka-proud sabi ko because maraming mga ibang lahi na nandito sa Spain na nagtatrabaho din sa domestic side, pero hindi nila ito nagagawa na ganito. Only Filipina can have a tutorial class sa mga Spanish kids. Kaya again, if you have ability, you don't need to be a professor, you don't need to be a teacher. If you think yourself you can speak well, you can teach kids, do it. Kasi extra pay plus nakaka-proud dahil hindi ka lang nakakataas ng respeto at hindi lang hanggang pagkudkod ng unidoro ang kaya natin gawin. We know na meron tayong mga ability other than cleaning yun. Kaya again, you don't need to be a teacher, you don't need to be a professor. If you speak English well, then may pagkakataong ganito, accept the challenge. Kailangan para dagdag tiwala sa sarili at dagdag na rin kita as well, di ba? Mas malaki ang bayad sa tutorial kaysa sa extra na magpaplansya ka or maglilinis ka. Mas malaki ang per ora ng tutor. Kaya wala ka pang pagod dahil hindi ka naman magtutuwad-tuwad sa paglilinis o pagbabalansya. Magsasalita ka lang ng magsasalita na hanggang matapos yung oras mo. But of course, you have to study. Kasi kung hindi ka mag-aaral, anong ituturo mo sa bata, di ba? Ganun yan. So yun po, na-share. Pero sa ngayon guys, nahihirapan talaga ako mag-pronounce kasi sa braces. Siguro later, mga very soon, kapag na-adjust ko na yung siguro in the future, magiging okay na kapag natanggal na ito. At hopefully magtuloy-tuloy yung klase na ganito, yung tutorial class kasi may bakanting oras naman talaga ako. So yun lamang, bye. Kakain na ako.